go to Josette Olivera of DZRB. Thank you very much. Itatanong ko lang po kay President Yap, no? Kasi kararating lang po ng ating, nagtungo po ang ating Pangulo doon sa USA and then sa Japan at sinasabing may malaking investment na inaasahan po para dito sa ating bansa. Ano po kaya ang magiging impact nito sa ating ekonomiya at po ng ating mga economist sa ekonomiya ng bansa? Malaki po yung maitutulong po yung mga biyahe ng ating presidente. Yung dapat tignan po natin ang tinatawag natin supply side constraints dito sa ating bansa. Kahit ho may mga pangako yung mga businessmen, mga foreign businessmen, kung makita naman nila na may mga pagkukulang pa sa ating ekonomiya, hindi naman sila darating. Halimbawa po yung issue ng kuryente. Hindi ko nang napakita na tayo na pala sa buong Asia ang nauuna sa cost of electricity. Nasurpass na natin yung Japan. Okay, dati kasi number 2 lang tayo. Matagal tayong number 2 sa Japan. Ngayon number 1 na tayo. So if we don't address those sort of problems, even if with all the good intentions of President Aquino, they won't bear fruit unless we address what we call, again, supply-side constraints. Thank you po. Ang tanong ko naman po kay Director Lagunsad, may sinasabi po kasi naging issue din po na fixed income, itong mga drivers po natin. Ang inyo po bang komisyon ang magtatakda nito, sir? Well, inatasan ako ng kalihim ng DOL, si Secretary Baldos, na pag-aralan yung tinatawag na public transport safety, specifically sa yung public bus. At gumawa kami ng survey. Ang aming sinubukang alamin ano ba ang yung what affects yung risk-taking behavior of drivers, at kanya nagkakaroon ng aksidente, nagkakaroon ng banggaan, ng some of that would lead to death, and we found out in the survey that there are several things that affect the behavior of drivers. Obviously, yung sahod nila ay mahalagang usapin. No? Sa ngayon, ang mga bus drivers ay parang lumalabas na porsyentuhan ng kanilang sahod. Ano? At ang paliwanag ng ating psychologist, nag-consult tayo sa psychologist, yun daw, kung masyadong contingent yung income nila sa kanilang performance, walang stability. Mas maganda kung meron silang inaasahan na fixed income, bagamat kahit minimum lang, tapos meron din pagkakataon na kumita based on performance. So it's a mix of fixed and variable wage would actually ensure stability sa mga drivers. Of course, hindi lang yun ang paliwanag. Meron din yung training, licensing. Meron ng nabubuo na agreement na bago ka issuean ng lisensya, lalo na yung professional license, kinakailangan magsanay ka sa TESDA. At ang pagsasanay mo, hindi lang doon sa motor skills, kasi madali lang naman matutunan yung motor skills. Ang pagsasanay, kasama na yung safety at saka yung pagbasa ng mga traffic signs. So, lumabas sa survey na karamihan hindi sanay sa pagbasa ng traffic signs. Karamihan din, natuto silang mag-drive dahil sa kamag-anak, sa kaibigan. Walang formal driving lesson. So, if we are able to ensure that
before licenses are issued, there is a required training on motor skills, safety and health, and reading traffic signs, plus a fixed and variable system of wages, including an improvement in the infrastructure. Then you would expect that public transport safety will improve. Thank you, sir. Nakikita po nating weaknesses natin in all the other agencies, the Labor Department in particular. Are there studies ongoing or is there an effort and initiative to incorporate this, sir? Marami ho kami pag-aaral tungkol sa labor. Meron akong kasamaan. Ang pangalan niya po ay Aniceto Orbeta. Kamakailan lang, meron kaming pag-aaral tungkol sa migration. This is a cross-country study on migration, looking at host countries and sending countries. Countries were Singapore, Thailand, and Malaysia. The sending countries were the Philippines, Cambodia, and Indonesia. So, tinignan nila yung mga regulatory policies that will help enhance the welfare of labor. Manapit na po ilabas ang pag-aaral na ito, and we will translate these studies into what we call policy notes. These are readable forms, so the policy recommendations will be clear. But definitely, what I can say is that the Philippine Institute for Development Studies has extensive research on labor issues, including migration.